Hi, good morning. So, welcome po sa ating Project OFW to OFI. No? So, ano ba yung OFW? Siyempre, alam natin, mga kababayan nasa ibang bansa, no? And of course, ano naman ba ang OFI? So, Overseas Filipino Investor, no? So, yan po. At mag-start po tayo, no? Share ko lang ang aking screen. Right. So, ayan po, no? Kung mapapansin po natin, yan po, Project OFWs to OFIs, no? So, proud ka ba maging OFI? So, syempre, di ba? So, maging proud po tayo, no? So, at least, uuwi po tayo na meron tayong dalang-dalang kayamanan. Right? So, yan. Pakilala po muna ako. I'm Renato Bucalis, no? Isa po tayong Associate Financial Planner at Life License Underwriter ng Manila Bankers. And of course, we are a financial educator dito sa IMG, no? So, I've been in IMG for almost 17 years na po, no? So, at mag-start po tayo para at least malaman natin ano ba ang gagawin natin para ma-build natin ang magandang future. Okay, so sino nga ba si IMG? No? So IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. No? Kaya nga ang vision natin dito sa IMG to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. No? So hindi lang pang mayaman, no, ang ating investment, no? Para sa lahat yan, para siyempre tayo din ay yumaman. Ang mission naman natin dito to help create wealth for families, so there will be no family left behind. No? So importante po na matuto po tayo sa pagsisave natin. No? Kasi ang ginagawa natin dito sa IMG, we help people move from dreaming to doing. No? So we change people mindset. No, at isa tong wake-up call para sa lahat ng mga kababayan natin. Hindi lang naman para sa mga OFW. No, pwede rin naman kahit na ikaw ay nasa Pilipinas na napakinggan mo ito. Pwede rin po natin mabago ang ating mga financial difficulties in life. No? So kaya si IMG, more than 20 years na po, no, sa industriya na ito, no? At marami na po tayong natulungan. Okay? Ayan, so siyempre ang pinaka-ano natin dito, meron tayong campaign, no? Financial Literacy Campaign. Maabot natin ang 30 million Filipinos maging financially educated hanggang sa year 2030. No, puspusan po yung aming pangangampanya. No, at siyempre as of now, no? So out of this writing, no, at this presenting, no, nasa 11 million na tayo, 680,250. So ngayon is April 9, 2024. And of course, mahaba pa ang ating tatahakin, no? Kasi hanggang sa year 2030 pa yan. Okay. Now, so ano ba ang makukuha natin kapag tayo ay nag-enroll kay IMG? Siyempre, meron tayong mga benefits, no? Ito para sa ating mga ano no, mga international coded, no? So, siyempre, unang-una na meron tayo dito, unlimited financial education. No? So, syempre, sabi nga, bakit ba ang dami, malaki ang sahod, no? Lalo na nasa ibang bansa, bakit bang marami ang hindi pa rin nakakapag-ipon, di ba? Kasi may missing link. No? So, ang pinaka-missing link daw ay financial education. And of course, meron tayong mga e-book dito. No? Kaya nga, meron tayong The Secret to Saving and Building Your Future. And of course, meron kang burial benefit worth 150,000, accidental death benefits worth 500,000, accidental medical reimbursement benefit worth 100,000, act of terrorism worth 600,000, unprovoked murder and assault worth 600,000, automatic investor ka pa, no? So kasi may 1,000 pesos ka na naka-invest sa mutual funds sa mga top corporation like Jollibee, Ayala, no? It's a group of top corporation, mga companies na talagang malalaki talaga, yung kilala natin, no? And free legal consultation of 45 minutes per session for 2 sessions per year kung meron kang gustong i-consult sa ating lawyer. Then, meron kang dalawang session per year. So discount tayo sa mga real estate company, no, like Ayala Land, DMCI, SMTC, and many more, no? And of
course, unlimited consultation tayo on any Kaiser Medical Center near you. So meron tayong at least mga 10 locations dyan. No? And we have Visa card that you can use for transaction worldwide kung ikaw ay international. So free iframe, no? Dalawa yan every year. At syempre, libre pa no? Ating computerized eye exam. No? And build a business in the financial industry. No? Gusto mo maging side hustle ang maging financial educator tulad ng ginagawa ko? Then you are very welcome. No? Hindi ka pipilitin dito. Well, of course, syempre, di ba? Maganda naman magkaroon tayo ng extra income. No, and meron tayong strategic financial planning through financial grouping. And of course, no, ano ba ang makukuha natin, no, kapag tayo ay nag-enroll kay IMG, no? So, syempre, ano ba ang benefits para sa iyo at sa pamilya? Well, syempre, ang importante talaga dito, no, magkaroon tayo ng peace of mind at syempre pati ang ating mahal sa buhay. No, kaya nga, magkano po ba ang ating membership, no? Kung ikaw ay nasa Pilipinas at napakinggan mo to, no, meron tayong 6,000 pesos. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, no, nasa mga 8,000 to 12,000 pesos siya, no? So one-time lifetime membership lang siya, no? And of course, bakit mas mahal ba ang international? Kasi nga meron tayong mga extra, no? So meron tayong worldwide protection at syempre at iba pang mga benefits. At tayo ay nag-renew ng ating lisensya, no? Tawag diyan accreditation, license renewal na 1,500 pesos lang every year at lahat ng ating benefits active pa siya. Alright? And of course, no? So once na-enrolled ka na sa ating IMG, you have an access sa ating mga major provider. Kasi si IMG is a one-stop shop financial brokerage, no? So we have the healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied services. Lahat po ng mga malalaking companies na yan ay kapartner na natin dito sa IMG. Ngayon, sabi nga natin, unlimited ang ating learnings. Well, of course, importante, maintindihan natin itong X-curve concept, no? So, sabi nga, there are lines, no, that are lines going up and yung ating money line, no? So, kailangan pataasin natin ang ating pera, no? And of course, the line of responsibility, yan ang pababa, no? And syempre, huwag natin kalimutan yung pahalang, no? Yan ang ating age line. Sabi nga, ang ating X-curve ay salamin ng ating buhay. No, kailangan, habang tayo ay bata, dahan-dahan, no? Palalaguin natin ang ating pera, no? So para pagdating ng panahon, meron tayong mixed savings, no? And of course, pagdating ng panahon, yung mataas na responsibilidad natin ay bumaba siya at syempre maging zero responsibility. Hindi naman biglaan yan, no? Kasi nga, dahil pag younger tayo, napakalaki ng ating responsibility, di ba? We have no savings, no? Less secure tayo. Kaya lang, habang tayo ay tumatagal, syempre, kailangan pagdating ng panahon, maging more secure tayo. No? So yan po ang tatandaan natin. Tatlo lang no, ang ating financial stages sa buhay. So number one, so man at work pa tayo, di ba? Kasi we work hard to make money. So para matustusan natin yung malaking responsibility natin. But as we grow older, so nandiyan na yung ating stage 2. So kailangan merong man and money at work, no? Kailangan sasabay ang pera na magtatrabaho sa atin. No? Para pagdating natin sa stage 3, so kailangan money at work na tayo, di ba? No? So syempre, kasama na natin si Lloyd. You are living on interest. Kaya from less secure, dapat maging more secure, no? Siyempre, from no savings, magkaroon ka na ng big savings, no? Kasi nga pagtanda natin, hindi na active, no, ang ating income. Kailangan maging passive na 'yan. Pero tandaan natin, no? Sa buhay natin may if pala. Diba? So what if die too soon and what if live longer, no? So siyempre dapat may mga solusyon niya, no? So siyempre pag die too soon tayo, pinaka-solusyon diyan, life insurance, no? To protect our family or to protect our asset, no? And what if live longer naman tayo? Siyempre, pag tayo na ay tumanda, wala na tayong active income. So, kaya kailangan, nagkaroon ka ng investment, nagkaroon ka ng healthcare, especially yung ating long-term healthcare para maging more secure tayo. Okay? So, yan po ang ating X-curve concept. So, ano naman itong solid financial foundation? No, ang solid financial foundation ay parang bahay.
na tinatayo mo yan, dapat matibay. No? Kasi hindi nang pwedeng gegewang-gewang ang bahay natin. Kasi baka biglang bumagyo, kaya lumindol, madaling magiba siya. No? Ganon din sa ating finances, ganon din sa ating bahay ng pera. So kailangang matibay. At lahat naman ng bahay ay nagsisimula from the ground up siya. Right? So ngayon, simulan natin. So bakit ba proper healthcare? Kasi nga health is the real wealth, no? So hindi naman pwede na may sakit tayo, nagtatrabaho tayo. So kaya kailangan meron tayong healthcare. Maging short-term man siya at syempre yung ating long-term healthcare. And of course, magkaroon tayo ng life protection kasi nga to protect our family. No, kasi lalo na kung tayo ang breadwinner, lalo na kung tayo ay syempre malaki pa nga ang ating responsibility, di ba? And of course, i-manage natin yung pag-uutang, no? Dahil nga ang utang anay sa buhay natin, di ba? Pag ang bahay meron yang anay, eh syempre, di ba? Madaling marupok at madaling magiba siya. Kaya kailangan alisin natin ang pag-uutang. No? Dahan-dahan naman siya, no? So, syempre, mag-create tayo ng mga emergency funds kasi biglaan yan. Bigla mawalan tayo ng trabaho. May sasakyan, nasira. Yung bahay, nasira. Medical expenses pa, no? Lalo na, mahal po magkasakit sa atin. So, kailangan meron tayong funds, no? At least, meron nga daw tayong 3 months of monthly salary. No? Kaya nga, dahan-dahan po tinatayo itong bahay para maging solido siya, no? And the only then, lahat po tayo ay mag-i-invest. No? Bakit ba kailangan natin mag-i-invest? Siyempre, hindi naman tayo si Superman, di ba? Isang araw, titigil ang ating trabaho. No? Kaya kailangan nakapag-build na tayo ng investment. Ngayon, kung gusto natin na mabilis i-build itong financial house natin at maging solid, kailangan nating increase yung ating cash flow. So anong gagawin natin? I-reduce po natin yung mga expenses, no? And of course, the best is magkaroon din tayo ng extra income. Kasi huwag tayo magdepende sa isang source of income. Lalo na kung ang income mo lang ay nanggagaling sa trabaho. That is only active. Mas maganda, magdagdag tayo. Mas at least 4 to 5 times, mas maganda. Diba? So yan po, no? Para at least mabilis natin i-build ang ating solid financial foundation. Alright, so ano ba ang ginagawa natin sa ING? So we give peace of mind. So we give the concept at ito nga yung ating complete financial plan. No? So kasi nga, bigyan natin ng solusyon pag nagdaituson tayo, nagkasakit tayo, and of course, umabang buhay natin. So tatlo lang ang major financial needs to complete your financial future. Diba? So unang-una, kailangan mo mag-invest, no? Para magko-continue po ang income, no, when you retire. At least may perang nagtrabaho na sa atin. 'Di ba? Kasi pag ang tayo ay nagretiro, wala na tayong active. So paano? Paano na, 'di ba? So at least meron kang investment, kasama mo si Lloyd, living on interest na tayo. And of course, magkaroon tayong income protection and life insurance kasi nga yan ay magproprotekta sa ating pamilya. No? Kapag tayo ay biglang kinuha habang tayo ay nagpapalago pa lang ng pera, at lalo na kung napakalaki pa ng responsibility natin, no? Paano na yung mga pagbabayad ng bahay, kung meron tayong binabayaran, loan pa yan, yung mga eskwela ng bata, tuition fees, di ba? So, kailangan meron lang tayong instant money na papalit doon sa ating active income. And that is life insurance, no? And of course, healthcare para ito yung magpro-provide sa atin kung tayo ay nagretiro na at tutuloy-tuloy ang ating health funds, no? Hindi pwede na kasi na meron lang tayong short term, yung HMO. Kadalasan, ito yung most neglected natin kasi isip natin, ay, meron naman akong HMO. Yes, but that is only 60 years old. But after 60, so dapat nagkaroon ka na ng long-term health care. And the best ay magsimula ka ngayon para at least tutuloy-tuloy siya. Magkaroon tayo ng malaking health funds, no? Na lalo na magagamit natin sa pagre-retiro. So, syempre, ito naman yung power of compound interest. So, ano ba yung ginagawa ng mga mayayaman? Bakit ba lalo silang yung mayaman? Kasi tayo, masisipag naman tayo, di ba? Eh, syempre, laking mga sahod natin, pero ang mga mayayaman kasi, ang pinagtatrabaho ay pera. No? Kaya dapat maintindihan natin yung rule of 7-2, and this is how money work for us. No? So, bigyan natin ng mga example. Kasi sa rule of 72,
malalaman daw natin ilang taon ba dumodoble ang pera kapag naglalagay tayo sa mga financial institution na nagbibigay ng mga interest rate. So halimbawa, no, sa 4% ka naglagay, so ibig sabihin, 18 years yon kasi 72 divided by 4, 18. Every 18 years, dodoble ang pera. No? Kaya from naglagay ka ng 100,000, pagdating mo ng 65, naging 400,000. Paano naman kung sa 8%? Okay, every 9 years, no? So naglagay ka ng 100,000, every 9 years, doble siya. So at least, pagdating mo ng 65, nagkaroon ka ng 1.6 million. Eh paano kung merong 12%? Of course, pagdating ng panahon, at age of 65, nagkaroon ka ng 6.4 kasi nga every 6 years dumodoble ang pera mo. Sa pag-i-invest po, ang ating kakampi ay oras. Diba? The more time you have, kahit mas maliit pa ang nilagay mo, mas malaki ang kalalabasan niya pagdating ng panahon. No? Pero kung tayo ay may linya na, syempre, kailangan natin ng mas malaking amount of money para at least ma-reach natin yung ating financial goals. No? O, yan po. No? Ngayon, ang tanong, saan ka naglalagay ng pera? Sa bank, di ba? Karamihan naman, ganun. Pero isipin po natin, less than 1% na siya. Assuming na lang nagbigay ng 1% ang bangko. No? So, 72 divided by 1, ibig sabihin, 72 years pa to doble ang pera natin. Okay? So, disclaimer lang, hindi tayo against sa bank. No? Bank is good, especially we put emergency funds. Right? Yan. So, ito naman, paano tayo magsisimula? Kaya nga, meron tayong tinatawag na abundance formula. No? So, tayo, kumikita naman tayo, 100% ang ating kinikita. Well, of course, hinihimay-himay na natin siya. No? So, ano bang dapat gawin natin? 10% goes to tithes. Kung gusto mo mas, lalo kang mag-bless. Pay God's first. And of course, 20%, this goes to your savings and investment para sa pag-retiro natin. So, 20% lang naman di ba? Sabi nga ng pera, you save me today and I save you tomorrow. Diba? So 20%, bayaran mo ang sarili mo. Always pay yourself, no? At ihuli natin yung ating mga expenses, no? At yung mga luho, diyan lang po natin kukunin. So yan lang ang karapatan natin na gagastusin. Kaya lang, ang nangyayari kasi sa atin, nauna ang expenses, syempre, mas malaki pang expenses, hindi na tayo nakakapagtabi. No? Kaya nga, sabi ng isa sa ating financial guru, sabi niya, walang sahod, nagkasya sa taong magasta. Diba? Kaya kung gusto po natin maging wealthy, maging abundance pagdating ng panahon, ito po ang gagawin natin. No? So, yan. Alright, so we have the powerful strategic plan. No? So, meron tayong long-term care with advisor and of course, yung ating MOS 18. So, multiple option super turn. No? Kasi nga, DIY. No, napakaganda na pag naintindihan pala natin ang ating financial education and planning, kaya naman pala natin maging wealthy. So, ito po, para at least magkaroon tayo ng idea. No? Ito yung sinasabi natin na strategic financial blueprint. No? Your total financial solution. No? And disclaimer lang, no? This is only an illustration purpose at 12% siya. Ikaw ito. No? Kumikita ka ng 35,000 pesos a month. Ibig sabihin, 420,000 yan. No? 420,000 yan sa isang taon. No? Annual income yan. Okay? Tanggalin ko muna yung video ko para makita natin maigi. No? And of course, syempre, age of 30, nagsimula ka, depende yan. No? Kung ikaw ay 30 years old, magbagay sa'yo to. No? Kung kinikita mo ay 35,000, okay sa'yo to. So, syempre, na ito naman ay naan natin, na gagawa ng paraan. Kung may edad ka or mas bata ka, mas maganda. Right, so syempre ang ating timelines is 20 years. Kaya pagdating mo ng 50 years old, of course, dapat syempre, di ba? Ma-build na natin ng solid ang ating financial foundation. So, anong gagawin natin? Pay yourself. Di ba? So, umpisan natin. Magkaroon tayo ng financial goals. So, ibig sabihin, para maabot mo, no, ang goals mo na 4.2, bakit 4.2? Kasi nga, 10 times of your annual salary. No, so, kailangan pagdating mo ng 50 years old, maabot mo yan. Okay? So, anong gagawin natin? So, meron tayong package. All-in-one solution. No? So, insurance, healthcare, investment.
At syempre, di ba? Ang ibig sabihin po nito, na bibuild na natin ang solid financial foundation. Kaya tingnan po natin. So kunin mo ang 20% ng iyong kinikita, magkano yun? That is 7,000 pesos. Imagine mo, 7,000 pesos. For 7 years ka lang na magsisave. So nabigyan kita ng isang strategic financial blueprint. So sa 7,000 pesos na yan a month, no? So at age of 30, may long-term healthcare ka na, may term life insurance ka na, may investment ka pa, and some cash withdrawable siya for your kids' education or any emergency use, no? So yan yun ang ating most group plus yung ating K60 plan sa ating Kaiser. Right? So this is how it works, no? Ayan. So kaya pagdating mo ng age of 50, no, meron kang 1.6 billion. Alright? And then, magkaroon ka ng extra income, no? 3,100 pesos. Anong extra income man yan? Siyempre, pag 35,000 kinikita mo, so yun lang, 7,000. Lumagpas pa dyan sa 35,000, idagdag mo, no? Or magkaroon ka ng side hustle. Or even, gawin mo si IMG. Pwede kang kumita rin kay IMG, no? Kung aralin mo lang siya, at yun, maging part-time mo tulad ng ginawa ko before. But now, I'm already a full-time financial educator. No, so 3,000 pesos, 3,100 pesos lang idadagdag. Okay? So imagine mo, at age of 50, nilagay mo yan 3,100 pesos, no? From the 30 up to the 50, so meron kang 2.5 million. So imagine mo, ang total investment mo at age of 50 ay 4.2 million. So na-reach mo ba yung financial goals mo na 4.2 million? Yes, di ba? Na-reach natin siya. Alright. Ngayon, hindi mo pa kinuha, no? At age of 55, meron kang 7.1 million. At syempre, pagdating sa usapang retirement, sabi nga, 20 times of our annual salary. No? So imagine mo kung meron kang 7.1, kulang pa kasi 20 times, di ba? Kulang pa, 8.4 yun. Pero imagine mo kung meron kang 7.1 million, no, at age of 55, meron kang living on interest na 59,845 every month siya. So, sa ano na ba yan? Kasya na ba yan sa ating gagastusin every month? Di ba? O, siyempre, kung sabi nga natin, magre-retire tayo at age of 60, di ba? Dapat meron tayong 8.4. So, magkano ang dapat kailangan natin? Di ba? At age of 60, pag hindi mo yan kinuha, nagtatrabaho kasi ang pera mo. Kaya lumagpas pa nga sa 8.4 million, nagkaroon ka pa ng 12 million. But of course, disclaimer, this is only for illustration purposes at 12% projection. Pwedeng tumaas pa siya, pwedeng bumaba. But most important thing, meron kang financial goals. Okay? So, and then, syempre, kung na-achieve mo na yan, ang loy mo na. No? Pagdating ng panahon, 60 years old, pa-travel-travel ka na. Di ba? So 102,694 living on interest ka na. No? Yan ang magagamit mo sa iyong pagre-retiro. So this is how it works. No? Yan yung sinasabi natin na 7 years ka lang na magsisave. So save now and enjoy later. Ang problema kasi sa atin, enjoy now, then suffer later. Di ba? Kaya ito po yung ginagawa natin na parang isang project, no, para sa lalo na sa ating mga OFW. Of course, hindi lang naman para sa mga OFW, sa lahat ng mga Pilipino na gusto rin ng magandang future. No, so syempre, ang ano natin dito, kailangan kung ikaw ay OFW, uuwi tayo talaga na may ipon. Diba? Marami ang nagtrabaho sa ibang bansa, 20 years na, no, pero wala pa rin sapat na ipon. Right? So yan po ang ginagawa natin sa IMG, binibigyan natin ng total financial solution. So ito po 'yon, no? Yung Kaiser natin, so K60 siya, no? So ang monthly niya 3,529, no? At imagine po natin, pag di nga natin kinukuha siya, ang pera nagtatrabaho sa atin. O di ba tayo na ang amo ng pera? Isang araw, kasi nga tayo na magde-decide kung patitigilin na natin, magtrabaho ang pera. Tandaan po natin, pag ang pera nagtrabaho, tuloy-tuloy yan. Hindi mapapagod, hindi yan magkakasakit, hindi yan magde-day off. Pero ang tao, isang araw, titigil tayo sa pagtatrabaho.
Alright, so syempre, ito naman yung ating most 18, no? So mapapansin po natin dito, meron tayong mga ano, di ba? Yung coverage natin dito, 1 million ang ating ano, life insurance. Meron tayong critical illness. No? Meron tayong terminal illness, 500,000. Accidental death and disablement, 1 million din yan, no? And of course, total and permanent disability. So 1 million din siya. So magkano lang ba ang ating premium? So imagine mo, ang premium na binabayaran natin is 8,388 plus yung policy sa unang bayad lang yan, that is 8,888. Aba, sa Chinese, napakaganda niya. Pa. So meaning to say, no? Well. Diba? So, ayan. Alright, so imagine po natin, ang total na kailangan mong i-save, no, ay nasa 38,398 pesos. Isang taon po yan. Kung mapapansin po natin, magkano lang ba ang binabayaran natin term life, no? Para ma-cover tayo. About 699 pesos a month, no? Or 23,000 pesos a day. Cover tayo for 18 years na yan. Yan lang ang babayaran natin, 8,388 pesos. O, kaya yan ang sinasabi natin, by terms, invest the difference, no? Yung BTIP. Right. So, syempre, 7 years ka lang magsisave din, no? Sasabay mo na yan sa iyong Kaiser, no? That is about 3,200 pesos a month, no? And of course, 18 years, ang binabayaran lang natin, term life, tumanda ka man, no? 8,388 lang. So, meaning to say, ang iyong sinisave, pera mo yan, no? Withdrawable din yan, about 30,000 pesos. Pwede mo bang dagdagan siya ng mas mataas? Yes, of course, no? Kung may pera ka, lagyan mo lang para at least nagtatrabaho ang pera, nagkakaroon siya ng interest. Pwede bang mas mababa? Eh, kung talagang wala, okay lang naman. Di ba? So, hindi ka naman pipilitin kasi nga, binibigyan lang natin ng projection, ito gagawin mo, of course, marireach mo yung financial goals mo. Alright? So, 7 years kang magsisave. And of course, ayan nga, sabi nga natin, di ba? Additional income para mas lalo mong ma-reach yung financial goals mo, di ba? 3,100 pesos included na yan sa 271 pesos kasi excess na yun sa 7,000 pesos sa monthly mo yan. So, kung mapapansin mo, magkano na yan? So, tumataginting na 78,850 ang iyong sinisave, no? Kada taon for 7 years. Right? Kaya tingnan po natin, di ba? So, yun na, 38,398 plus 40,452, kaya nag-gain 78,850. Isang bagsakan ba yan? Hindi naman. Diba? Kung may pera ka lang, lagyan mo. O, di ba? Kasi parang alkansya mo na siya, no, protektado ka pa at anytime, pwede mo siyang withdrawin. Ito po yung maging pera mo. So, projected yan at 12%. Pwedeng mas mataas yan. Of course, pwede rin naman mas mababa yan. Alright? Siyempre, ito yung term life natin upon death, no? So, kung tayo kinuha ni Lord, hindi lang 1 million, no? Ibig sabihin, kung lumago ang pera natin, mas malaki pa ang makukuha ng ating mahal sa buhay. Alright? So, pag age of 55, ayan na ang pera natin. Kung hindi natin kinukuha, no? At age of 60, ayan na siya. Naging 10 million na siya. Diba? So, this is how it works sa ating most 18. So, ulitin natin, no? Kaya ito po ang iyong strategic financial blueprint. Pwede mo siyang screenshot para magkaroon ka ng idea. And of course, para at least mas maganda, mag-usap tayo, no? I-PM mo ko para at least mapag-usapan natin. Kung gusto mo na mas malaki, of course, pwede naman. So, depende po yan sa ating salary. Kailangan malaman natin ang salary, malaman natin ang capacity ng isang kukuha, no? Ang isang mag-i-invest para at least alam natin gawan ng financial blueprint. Alright, so ito na po yung initial payment natin. Siyempre, kung unahin natin, kung kulang tayo sa budget, pwede naman natin unahin ang ING, Kaiser, no? So magkano yan? About 12,029 pesos. Alright? At siyempre, kung nakapagsimula na tayo sa Kaiser, the next month, pwede naman natin simulan, no, ang ating most 18 group, no? Plus yung PDF na 6,000 pesos, 6,500 pesos, initial yon, no? Initial kasi yan.
And then dagdag ka na lang ng dagdag pag may pera ka, lagyan mo siya. Alkansya mo yan eh. Diba? So, 15,388 naman. And then, syempre, kung gusto mo lahat, no? Kasya naman sa budget, ayan, about 27,000 plus, no? Ang ating babayaran. So, sa ating, paano tayo magbabayad? So, meron tayong GCash, meron tayong BDO, Metrobank, BPI, Palawan Express. But of course, sa GCash, account ko yan, no? Para at least i-disseminate natin lahat yung ating payment at ibibigay natin ang resibo kapag naayos na. And next step na yan, so ikaw na mismo, no, tuturuan ka paano ka magbayad ng sarili mo para at least do it yourself, no? Kasi mahirap namang ipaubaya ang pera sa ibang tao. So unang ano lang 'yan, no? Pwede ka naming i-guide, pwede rin sa BDO, no? I-transfer, pero kailangan isa-isa 'yan, no? Hindi halimbawa sa IMG, isang transaction sa BDO, yung Kaiser, and of course yung Boss 18. So hindi siya isang bagsakan talaga, no? Kailangan hinihiwa-hiwalay siya. Pero kung ako ang magtatansa, so ito to iano natin yan ng isang diretsuhan. At resibo na lang ang isi-share tayo. Alright? So ayan po, no? So ganun lang po kabilis ang ating Project OFWs to OFIs, no? Maging proud tayo, maging OFI, no? So once again, this is Renato Bucales, also known as Kelly Pionario, no? At ito lang may iwan natin, no? Sabi nga, the best way to predict your future is to create it, no? Kaya start saving and build your future now. So, proud ka ba maging OFW? Congratulations! So, to God be the glory. Thank you and to your success.